Sa 37 na kapuno ng mangga na kinapitalan namin ni Sheila ay 5 puno lang ang bumulaklak. Yung 32 kapuno ay puro dahon ang lumabas. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari dahil nung nag-spray naman kami, puro magugulang lahat ng dahon. Wala naman kami nakikitang possible na mga dahon nung nag-spray kami maliban dun sa 4 na puno na hindi na namin in-spray. Kaya nagtaka rin kami ni Sheila nung nagbisita kami ngayon dahil puro dahon ang lumabas. At ayan, dahil 10 araw na ngayon nakakalipas simula nung spray namin ito ng pampabulaklak ay naka-schedule naman kami ngayon para mag-spray na insecticide. May mga possible na rin kasi mga bulaklak kaya kailangan ma-apply na namin na insecticide para pag lumabas yung mga bulaklak ay hindi dapuan ng mga insekto. Bali sa isang drum 250 ml ang inilalagay namin insecticide. Pero sabi sa akin ng mga nag-i-spray dapat daw sa una at pangalawa ay matapang insecticide natin kaya ginagawa namin 350 ml ngayon. Napag-usapan din namin ni Sheila kung itutuloy pa ba namin yung contract na 15,000 pesos dun sa mga mag-i-spray hanggang sa ma-harvest yung possible na ibunga ng 5 puno. Kaya tinanong ko rin yung mga nag-i-spray kung pwede ba namin itigil yung contract dahil gusto ko bago kami mag-decide ay malaman ko muna yung side nila para mutual yung decision. Pumayag naman sila dahil kita rin nila yung sitwasyon at resulta na magagastusan pang araw ako ng malaki kung ipagpapatuloy namin yung contract. Kaya sabi namin kami na lang mag-aalaga at mag-i-spray nung 5 punong natitira. Kaya yung agreement namin sa 15,000 pesos na 2 gives ay nagsettle na lang kami sa first payment or yung initial payment namin nung nag-start sila na mag-spray ng pampabulaklak ng mangga. Kaya lahat-lahat ng naging capital natin sa labor ay 8,500 pesos dahil nagbigay pa kami ng 1,000 pesos ni Sheila. Pero thankful kami dahil bago matapos yung contract ay in-spray muna nila ng insecticide yung 5 punong natitira na may bulaklak. At ayan, ganito ang itsura kapag bulaklakan lalabas sa isang puno ng mangga. At dahil nga first time lang din natin pasukin ang pagbibusiness ng mangga ay ngayon ko lang din nalaman na kulot pala ang dahon na lumalabas kapag may kasamang bulaklak, hindi katulad nito na puro straight. Nasa 32 na kapuno na kinapitalan namin ay ganito lahat ang lumabas. As of now, pagdating naman sa gastos na pinambili namin ng pampabulaklak at insecticide ay umabot ng 4,900 pesos. Kaya ngayon lahat-lahat na nagagastos natin ay 13,400 pesos na possible kakaunti na lang ang madagdag dahil kakaunti nga ang puno na bumulaklak. Hindi pa natin sigurado kung mababawi natin yung ginastos natin dito dahil sa 5 puno hindi natin alam kung magiging bunga ba lahat or hindi masusunog ang kanyang bulaklak at pagbibigyan tayo ng panahon. Pero sabi sa akin nung nag-spray na possible daw makabawi pa tayo kung bubunga ito ng maganda at maaalagaan ng maayos. At ayan, tapos na nga rin sila mag-spray at isang drum lang yung nagamit namin sa 5 puno. Pagkatapos namin dito sa tabing kalsada ay pumunta naman kami dito sa mga puno na malapit sa bahay para i-check kung putat nga. Nabanggit nga rin sa akin ni sir na baka nga daw na sobrang sa gulang yung mga dahon ng mangga dahil dapat daw katapusan pa lang ng January ni spray na at sobrang dilingan natin dahil katapusan na natin ng March na intindi. Pagkatapos nga naming malibot ni isang puno nga ay wala man lang bumulaklak. At ayan, pagkatapos nga may spray kaninang umaga ay sinundo ko naman si Sheila sa kanyang office para bisitahin namin parehas yung nangyari sa manggahan. May mga nagtatanong din sa amin sa comment section kung ano daw bang ginamit namin pang spray na pampabulaklak at anong insecticide daw ang ginamit namin na inilawak namin sa pampabulaklak ng mangga during nag-i-spray. Sa pampabulaklak ang available dito sa market namin ay Yara Liva, Tropicoat at Agway naman sa insecticide. Kapag pinasok natin ang pagbibusiness, dalawa lang ang mangyayari. Pwede tayong matalo, pwede rin tayong manalo. Pero kahit madapa tayo, wag tayong titigil dahil sa pagkakamali tayo natututo.